Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan. Capricorn, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 12 to 18, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bago pasok ko dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga gusto magpa-personal reading, ilalagay ko po yung aking FB dyan sa screen ng video. Kayo na lang po ang mag-check para hindi rin kayo scam. No, kasi may nanggagaya sa akin. Capricorn vice versa, energy reading, hindi mo to personal reading, tatandaan mo palagi. Vice versa, energy reading. Okay, tingnan muna natin Okay, Capricorn. Dito sa sitwasyon mo, is may mga bagay ka doon na iniisip. May bagay ka lang na iniisip, ganun lang. Bagay pero hindi naman siya ganun na masyado ka na babothered dun sa sitwasyon. Siguro lang hindi ka lang makapaniwala, hindi ka lang naiisip mo lang siya. Siguro may mga bagay na pwedeng ikinakagulat mo, ikinakasyak mo, o hindi ka makapaniwala sa sitwasyon na muling nangyari ito, o na naganap ito, pwedeng nahando sa point na yun, sa nakikita ko sa iba sa inyo. Nahandun din yung point na may mga bagay ka na aaksyonan, or may mga bagay ka na babalikan sa iba, or may mga gagawin kang muli, pwedeng nahando sa point na yon, na maaring ito is ginawa mo na noon to Maybe nahando yung point na you supporting someone, pwedeng nahando sa point na yon, o kaya naman is may mga situation na ikinasisiya mo na ginagawa mo or gagawin mo, no? Pwedeng nahando sa point na yon na gustong-gusto mo. Doon sa new beginning happen into your life, sa nakikita ko rin sa'yo dito, handun din yung pagpo-focus or mas magiging more on patient yung iba sa inyo, kahit na minsan sa iba sa inyo is may mga gumugulo or may gumugulo sa inyong isipan, o may mga gulo na nangyayari or mangyayari maybe sa iba, or struggle ito. Hindi siya ang sa tingin ko dito is more on in your mind. Sa nakita ko dito, sa mind mo to, parang mindset, parang nandun sa point na yon. May mga bagay ka na pwedeng magbubulag-bulagan ka, kunyari hindi ka bothered, kunyari wala kang nakita, kunyari hindi naganap o hindi nangyari, parang nandun sa point na yun, sa iba sa inyo. Pero maraming maglalaro sa iyong isipan sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is nandun yung point na mas makakaramdam ka ngayon ng peace of mind. Pwedeng nandun din kasi sa point na you are rest day, holiday ka, or you are in a vacation situation. May mga sitwasyon na makakaramdam ka ng excitement o ikaka-excite mo. Sa iba naman sa inyo is you're doing something passion. Yung gustong-gusto mo talaga, ginagawa mo or gagawin mo. Pwede rin na magte-take exercise ka, o kaya yung mga habit na meron ka na ikinasisiya mo, pwedeng gagawin mo uli yun. There's a good news, fulfillment, abundance, and achievement para sa iba. Ako nakikita na mga ganap o mangyayari within the 2, 3, and 4 days, 4 weeks, 4 months man ito sa iba sa inyo. And then also is merong tao na vice versa to. Siguro kahit na gusto mo siya kumprontahin, kahit na gusto mo siyang kausapin o gusto mo siyang sabihan, ang nakikita ko sa kanya is nandun ka sa point na either malilito ka, gagawin ko ba or hindi, o kaya nandun sa point na i-ignore mo lang yung sitwasyon, pwedeng nandun. Parang nag-iisip ka dun sa sitwasyon na mangyayari. Hindi ko alam kung kanino siya. Sa iba sa inyo, pwedeng kapamilya, kasama sa trabaho, or basta connected ito sa iyo. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. May someone's hiding something. Yun ang nakikita ko. May taong may hinahide siya sa nakita ko dito. Iba sa inyo nakakaroon ng pag-daydream, fantasizing, or may mga wishful thinking kayo na naisip. Okay,
Capricorn, maaaring connected sa yung number nito or nakakita ka ng mga repeating numbers. Lagi niyo tatandaan na your angel is try to connect dahil may gusto siyang mensahe na gustong ibigay sa iyo. 111, 4 na 3, 1818, and 05. Completion ito. Unexpected shift. Uy, congrats ah. Ganda to. Okay, dito sa sitwasyon is there's a new beginning happening to your life. Pero, there's a decision making na kailangan mo talaga siyang actionan. Sa nakikita ko, tatlo lang kasi ito. Tapos tatlo lang ito. No? Ibig sabihin, you need mong mag-take it action para sa sitwasyon of shifting into your life. Or sa iba sa inyo is may mga divine intervention na magaganap o mangyayari. I-research nyo na lang kung ano yung mga divine intervention na pwede maganap o meron. Ito kasi yung ano yan, halimbawa kung ano yung, kumbaga, what goes around comes around, kung ano yung pinula mo, yun yung anuhin mo, kung ano yung, kung gumawa ka ng good, blessing, talagang babatuhin ka ni universe ng more on blessing. Pero kung gumawa at nag-isip ka ng hindi maganda, when it comes sa kapwa mo, or hindi naging tamad ka, hindi ka gano'ng nagpapapasok, or kaya naman, yung mga medyo na low down ka, yun din ang aanihin mo, di ba? Ano yung point na yun? Kasi handito rin si willpower. Okay, magkakaroon ng mga um, union sa iba, or maybe iba dito is collaboration, pwedeng partnership, or magkakaroon ng pag-uusap when it comes to a dealing, or ganito, ganyan, ganon, mga ganong sitwasyon. O kaya may mga pag-uusapan kayo, no, ng sino man who's connected sa iyo. Andito rin yung point of achievement, success, kasaganaan na magaganap o mangyari. May luck din kasi also 1818 is all 9, and then 99 is 18 din, di ba? Sa tatlo yung 18 mo. Ibig sabihin na handon yung point of unexpected shifting talaga ito. Handon yung fruition and fulfillment happen into your life. Pero ang sabi sa iba sa inyo is taking action to sa inyong skills, no? Yon. Tama, we have the 33, di ba? Don't let your ego get the best of you. Medyo calm lang ha, kasi pwedeng iyon yung makapagpasira sa inyo, no? Kapag masyadong mataas yung ego nyo. Or pwedeng kung papatol ka sa mga matataas sa ego, medyo hindi rin magiging maganda sa iba sa inyo. May mga surprises ako na nakikita at may mga challenge daw na darating. Congratulations sa sa iyong surprises. May nakikita ako na may mga bagay ka daw naghahanap ka ng clarity, or maybe nandun yung point na may mga bagay ka na gusto mo i-correct or actionan, maybe nandun. So iba sa inyo, something you want, something justice for something, no? Pwedeng iba, may involve kayo sa mga law, justice, or kung saan aspeto ng buhay mo yan, pwedeng sa work, sa relasyon, mga ganyan. Also, we have the 111. Tatlo lang siya, o 3 din siya, o tatlo. Intuition, moderation, patient flow, clarity, joy, movement, self-realization, taking action, and conditional love. Sa iba sa inyo, time to implement long cherished ideas, your ideas mo. You're on the right track toward making your dreams and vision a reality. Something need to pursue or change and shift, no? The right people's circumstances and resources are being sent your way. Ibig sabihin, aalisin yung mga hindi na kailangan, ipapalit ni universe yung mga tao or mga sitwasyon na para talaga sa iyo. Happiness and new opportunities are at hand. Nasa inyong mga kamay. Ibig sabihin, you need mo, kaya diba sabi ko tatlo lang siya, kailangan mong mag-action talaga para ma-receive mo yung opportunities na ito. Trust in the present. Sabihin, you need to trust to yourself, trust the process, kailangan mo mag-action, mag-prepare, ganyan. Kailangan mo talaga mag-forward. Kasi tatlo lang yan. Okay, tingnan natin na iyong energy, Capricorn. Energy ni Capricorn. Okay, when it comes sa iyong energy,
Yung point na may mga bagay ka daw na iniisip na pwedeng may mga bagay ka na iniisip or maybe may iniisip ka or may nakakausap ka o may kumakausap sa'yo na maaaring makakaramdam ka ng konting sadness, depression, talagang as in lungkot. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Medyo emotional yung situation para sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is andun yung point na merong sitwasyon na magiging harsh or brutal pagdating sa'yo or may mga magaganap o mangyari na sitwasyon na gano'n, yun nakikita ko sa inyo. When it comes sa'yo, energy din, andun din yung point na mas more kang magiging more aware this time sa lahat ng aspeto ng buhay mo, kung saan aspeto ng buhay mo yan, na andun yung point na may mga bagay ka daw na magiging understanding ka or iintindihin mo talaga or iintindihin mo na lang na handun yung point na yun. Mas more ka magta-trust when it comes to your gut feeling, instinct, intuition na handun sa point na yun. Handun din yung pagiging more on patient mo this time. Siguro is mas magiging more on patient ka, mas more magiging more on quiet ka na lang than to talk, than to speak. Pwedeng nahandun sa point na yon. Pero nahandoon yung pagmamatsyag sa iba, nahandun yung mga bagay na kahit na quiet ka but still ano ka pa rin, parang tinitingnan-tingnan mo yung paligid mo o yung mga tao nakakausap mo o kaya is may mga bagay ka na inaaral, pag-aaralan, iniisip, sinisiyasat, inaalam, pwedeng nahandun sa point na yun. Ano? Sa nakikita ko sa iba sa inyo. Tingnan natin ang parating kay Capricorn. Sa iba sa inyo medyo maaring may tao na medyo may konting dramatic situation na ko-connect sa'yo or maybe this is you, pwedeng nahandol sa point na yun. Magkakaroon ka ng connection, ganun. Parating sa kanya. Okay, parating sa iyo. Uy. Okay, parating sa iyo, Capricorn, andito yung sitwasyon na meron daw sitwasyon na mai-stagnant ka doon. Alam mo yung kahit na gusto mong kumilos, magsalita, mag-aksyon, mag-move, mag-pursue, sasarilihin mo na lang yung sitwasyon. Pwedeng nandun sa point na yun. Or hindi ka mag-a-action, pwedeng nandun sa point na yun. Parang pwede rin nandun sa point na wala ka naman din magagawa, bahala na situation, mga ganun. It's more on stagnant sa nakikita ko dito. Parating din sa iyo is may magkakaroon ng mga struggle, tension, pagkainis o pagkairita, conflict malaki man o maliit iyan, or pwede rin ito is mga battle thought kasi sa iba eh. Mga disagreement, ganyan sa iba sa inyo, sa taong makakausap mo. Or pwedeng magsa-struggle yung isip mo, magiging magulo yung isip mo kasi may marireceive ka na news, communication, pag-uusap, o mga magaganap o mangyayari na gano'n. Andito rin yung point na parating sa iyo is may mga papers and documents ako na nakikita sa iba sa inyo. Hindi ko alam kung ano yun eh, but still, maaring aayusin mo siya o kaya maaring may mga papers and documents ka na inaayos o inaasikaso this time is magsasucess ito sa iba sa inyo. O kaya is may marireceive ka o kaya may mga bagay ka kailangan mo ayusin o kaya sa iba sa inyo is magkakaroon kayo ng leveling up, 'di ba? Sa inyong trabaho. Pwedeng may mga haba ng kontrata, o kaya pwedeng magiging leader ka more, or mas marami kang responsibilidad this time sa nakikita ko sa iba sa inyo. Yan. Victory and success is coming. Andito rin yung point na magkakaroon ng mga frustration or pwedeng may mga gagawin ka sa trabaho man yan o sa mga tao na makakadeal mo o partnership o makakasalamuha mo na medyo may konting frustration ka na mararamdaman sa kanya. Tao to mas matanda to sa'yo. Ay,
I don't know kung kung matanda siya sa'yo or same age kayo, parang nado sa point na yun. Basta nado, basta ito yung, basta tao siya na I think it valuable to sa yung tao na to. Pwede nga doon yung point na ginagalang mo siya o nirerespeto mo siya, pwede nado sa point na yun sa iba. And also, parating sa'yo, may marireceive ka daw na gift, tulong, pagmamahal, o pera sa iba. Or vice versa, ikaw ito sa kanya. Yun. Ang dami mo namang iniisip. Tsaka ang daming tao. Alam mo, ang dami talagang tao. Ba't ang daming tao dito? Ano bang, profession mo? Dito kasi sa sitwasyon, parang there's a situation of leadership kasi ako nakikita sa iyo eh. Siguro, you are the leader, you are the boss, o may mga pinamumunuan ka, o pamumunuan ka na sitwasyon, pwedeng nandun sa point na yon. Ako nakikita sa iyo. May mga ililid ka, ganyan. May mga recognition, ako nakikita sa iba sa inyo. Merong achievement of goal eh. Ibig sabihin, may malaki, importante. Either this a project para sa iba, na ikakasuccess mo, or maybe this your idea, or pwedeng na sa point na mas determinado ka na sa mga bagay o sitwasyon mo this time kasi bumalik na yung confident mo, yung strengths mo, pwedeng na sa point na more kang focus, ganyan, sa iba. Sa iba sa inyo is maaring may makakausap ka na isang mataas na tao or ahead to sa'yo, either your boss or may katungkulan or basta mataas itong tao na to sa iba, ganun. May nakikita rin ako dito na mag-ingat na lang kayo sa nakikita ko sa'yo dito kasi ikaw or someone who's connected sa'yo maybe parang hindi ko alam kung namamagap ba yung ano ba to? Namamaga yung gilagid niya ba, yung ipin niya ba masakit, or baka kailangan na siyang pastahan, kaya kailangan na siyang i-cleaning, ikaw or someone who's connected sa iyo ha, or kaya iba ka may mga dental clinic, ganyan. Merong sitwasyon din sa iba sa inyo na parang may nasisira or pagkasira or may paglubha or paglala na sitwasyon, yan na nakikita ko, or panghihina. Hindi ko alam kung this is a health issue or mga person na pasaway diyan when it comes to health issue nila, sa sarili nila, 'di ba? Baka mamaya hindi imbalance na sila, yung mga ganun. Or pwede rin sa mga bagay na hindi mo na-actionan, 'di ba? Kaya medyo magkakaroon siya ng struggle doon sa sitwasyon. Ganyan. Kaya nai-stagnant, mas lalala siya. Halimbawa, isa rin yun. Halimbawa, bahay mo, di ba? Hindi mo siya na-actionan kasi wala ka naman talagang pambili, wala ka pang ano. Ibig sabihin, either mas mabubulok yung bahay mo or mas lalong tatagas siya kasi hindi mo siya napapasaayos o hindi mo siya na-actionan. O sa relasyon, ganun din, di ba? Basta ipasok mo yun, may mga ganung sitwasyon. Ako nakikita sa iba sa inyo. Tingnan natin ang dapat iwasan. May nang loloko, may pangloloko, panglililang, pandaraya, manipulative, may tao na may hidden potential, ganyan. Mag-trust kayo sa intuition niyo. Pwede rin na ikaw din, nagkakaroon ka ng limitasyon this time kasi may mga bagay ka na gusto mong gawin, action hindi mo magawa-gawa. Diba? Tapos dito sa sitwasyon mo din, may tao na hindi kanya gusto, kahit na sabihin niya kaibigan, sinasabi niya kaibigan kanya pero hindi kanya kaibigan, o kaya ikaw ito sa kanya. Nag-uusap lang kayo pero hindi kayo friend. Mag-ingat ka rin kasi may tao kasi ako nakikita na hindi mo siya mapapansin hindi mo siya mapapansin, niloloko niya, dinadaya kanya, nilililang kanya, pero siya, magaling siya. Yun yung mga sinabi ko, yun siya. Dapat iwasan. Ano ba yan? Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo, syempre, yung hindi ka makapagplano sa buhay mo. No? Kumbaga, is gawin mo yung gusto mong gawin. Do your passion in a good and a nice way. Kailangan mo din syempre na solusyonan yung mga dapat solusyonan. Huwag kang
huwag kang magkikuwit sa isang sitwasyon kung pwede naman siyang maresolbahan, di ba? Nandun yung point na huwag ka rin mapanghihinaan o magiging weak. Ano ba yan? Nabablanko yung utak ko. Magiging weak. Umiwas ka sa mga sitwasyon na pwedeng magkaroon ng mga dramatic situation o kaya naman ay makapagpapa-burnout o makapagpapa-drain sa iyo. Tandaan mo palagi, peace and harmony ang kinakailangan sa iyo, no? Yan. And then, habaan mo pa yung pasensya mo, iwasan yung katamaran if ever magkaroon ng mga exciting plan o kaya minsan mag-go out ka rin o baka may mga go out situation ka. Siyempre, lack of idea, lack of creativity, at siyempre yung magiging close-minded ka or yung mga taong close-minded, medyo iwas ka na lang din sa kanila or you need to understand yung mga bagay o sitwasyon sa buhay, ano, yun nakikita ko sa iba sa inyo. Iwasan mo na mag-isip ka ng kabiguan, either sa sarili mo or sa ibang tao. Mga worrying, mental distress, o kaya is mga pang-aalboroto o tampo man yan. Iwas ka na lang. Kung may mga ganong sitwasyon, is ayusin. No, nandun sa point na yon. Tingnan natin ang love. Ay, ba't ito? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Capricorn in love. Ayun, lumabas na. Okay, kung single ka is maaring may nag-o-offer sa'yo or merong taon, dikit-dikit sa'yo, kunyari mabait sa'yo, pero mararamdaman mo na may something sa kanya. O baka naman ikaw ito sa kanya, no? Vice versa palagi, yun na nakita ko. Ingat ka na lang sa kanya. Kasi dito kasi sa sitwasyon, nagbabait-baitan siya or magbabait-baitan siya. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong taon, yes. Kasi dito sa sitwasyon na ito, hindi naman talaga naging totoo yung isa sa inyo. Nagkaroon ng pagbabanggap na nilang nadaya, no? Ano yung point na yon? Sa nakita ko dito, nagkaroon ng mga rejection, nagkaroon ng mga pagtataksil, panlalaki, pambabae. Yun. Kasi yung isa sa inyo kasi is para sa kanya is mahilig kasi siyang mag-try ng mga new things na doon sa point na yun, ano, sa nakikita ko sa kanya. Kumbaga, hindi niya iniisip kung may masasaktan or hindi, or masasaktan ka ba or hindi. Basta sa kanya, masaya siya kung ano yung ano niya is makakamit niya. Ganon. Kumbaga, ang nangyayari kasi dito is mabait naman siya actually eh. Mabait siya pero siguro hindi niya lang din siguro napapansin na nakakasakit siya or baka talagang natural na makasarilit sa Kim lang talaga itong tao na to. But still, kung nagkaroon man ng mga ganong sitwasyon because of the third party situation, ngayon kasi is ang nakikita ko sa kanya dito, isa sa inyo is still stuck pa rin ito. Nagkakaroon ng kalungkutan, nagkakaroon ng pagsisisi, at gusto kanyang kausapin at magkaroon ng resetting. Pero, hanggang yung point na pwedeng they thinking na, ay, hindi na ako tatanggapin ni Capricorn, ganito, ganyan, ganun, nahando siya sa point na yun. Nagkaroon talaga siya ng attraction sa iba, no? Kumbaga, tumikim siya ng, kumbaga, kung palagi na lang pineapple yung kakainin mo, iba naman ang gusto mong kainin. Yung may gusto siyang lasa uli, mga ganun nangyari sa kanya. Pero may pagkaano kasi siya, no? May pagkasinungaling talaga. Okay, kung kayo naman is may third party relationship, ganun din naman sa may mga third party at nagkahiwalay, this person is narcissist. No, nahandun yung point na iyon sa nakikita ko dito. Well, kung dito sa sitwasyon mo, nasa sayo to, sa may mga third party. Kung gusto mo uli kayo na magkaroon ng resetting or andun yung point na nai-stuck ka dahil either may mga anak kayo or wala man anak, pero umaasa ka pa rin, kahit na gano'n, nagpe-patient ka pa rin, is your choice. No? Choice mo pa rin ito. Kahit na nasasaktan ka. Kaya, mo, anytime, malay mo, di ba, dumating yung time,
ikaw na mismo ang tumiwalag or vice versa. Darating naman yun eh. Lahat naman ng sitwasyon matututunan talaga. Mamumulat ka at mamumulat ka. Kung kaya mo pa, why not? Diba? Andun lang yung sitwasyon na yun. Kung kaya mo pa, di magstay ka. Kasi nandun na lang din yung iba nagtitimpi kayo sa sitwasyon. Pero it's your choice. Kasi isa sa inyo, napaka-very independent. May andun na talaga yung toxic ng relationship. Isa siguro masakit din magsalita yung isa. Diba? Mapanusok, mapanaksak. Kung kayo naman is walang third-party relationship. Sa mga walang third-party relationship, isa sa inyo or pareho kayo is may mga gusto siyang ibigay sa'yo pero hindi pa niya, meron siyang naiisip. Meron siyang naiisip na gusto niyang ibigay or gusto niyang mangyari in this connection pero hindi niya magawa-gawa or hindi niya pa ngayon magawa. Nandun siya sa point of depression. Nandun siya sa point of disappointment sa nakikita ko sa kanya. Dito, may mga bagay siya na gusto niyang simulan, baguhin o i-reset pero nandun yung leap of faith niya parang umaasa siya sa sitwasyon na magiging okay ang lahat. Kaya yung kung ano man yung niisip niya ngayon o mga bagay na gusto niya ibigay, gawin o aksyonan sa'yo, vice versa, ngayon is still stagnant ito. But still, ang sinasabi niya, I try my best, ibibigay ko yung effort and hard work when it comes in this connection. Kung kinakailangan mabago ko yung lahat o baguhin ko lahat o ibigay ko yung mga dapat ibigay ko kay Capricorn or vice versa, gagawin ko. Pero sa ngayon, sabi niya is mag-e-effort siya. Kahit na mahirap, mag-e-effort daw siya kahit mahirap. By vice versa. Kasi ang nakita ko sa kanya dito is nai-stuck ito. No? Yun. May mga bagay siya na ini-imagine, kumbaga. Nagkakaroon ng imagination yung isa sa inyo. Pero ingat na lang din kayo kasi magkakaroon daw kayo ng pagtampuhan. Magkakaroon kayo ng tampuhan ito. Or pwedeng ikaw sa kanya or siya ito. Or pwedeng nandun yung point na magiging moody yung situation, di ba? Ng connection. But still, nandun naman yung connection kasi wala namang third party. Money and trabaho. Ay, sorry. Dito sa connection, sabihin ko kasi may nakita ko dito. Sa connection na ito, meron ako na either sa'yo or sa kanya, may tao na kumakausap sa kanya or maybe di sa iyo na hindi ko alam kung nangaakit ba siya o isa siya sa magiging balakid nyo or nanunukso or tukso. Yan, may ahas. No, na siguro nababaitan sa karelasyon mo or ikaw ito sa kanya na sana wag matuklaw. Okay? Nandun sa point na yon. Or pwede rin naman na may nang bubuyo-buyo, di ba? Pwedeng nandun sa point sa iba. Tingnan natin ang iyong money and trabaho. Kumapit lang. Baka may kalagyan. Sabay ka na eh. Okay, when it comes sa iyong trabaho, sa trabaho mo or sa company mo man yan, or sa mga kasama sa trabaho, maybe, handun yung point na medyo magulo, nandun sa point. Hindi ko alam bakit. Siguro, sa trabaho mo, sa company mo, o sa kasama mo sa trabaho is may struggle or may balakid. Halimbawa, sa mga kasamahan mo o sa trabaho mo, nagkakaroon maari ng controlling o may mga bagay na nagkakaroon ng pangako, hindi nila magawa, ganyan. Halimbawa, o sige, may SS ka, o sige, may ganito ka, o sige, ganito, o kaya may mga kasamahan ka na gano'n, di ba? Manipulative, controlling, di ba? Pwede na dun sa point na yon. So, may mga pandaraya, may mga pangloloko ba akong nakikita dito sa sitwasyon, may mga dishonest, may mga tao na bitter or hoping hindi ikaw. May mga hindi magaganda yung panalita, either this is a bastos or rude person. Nandun din yung point na siguro sa trabaho, nandun talaga yung pang-aabuso, di ba?
Kumbaga, lahat ginagawa mo sa trabaho mo, tapos ang sahod mo ganito lang. Tapos dinadaya ka pa. Yung mga ganong sitwasyon, nilalamangan ka pa. Diba? Kaya minsan nakapangpahina din ng loob, ano? Dito nagkakaroon ka na rin siguro na, kasi andun yung lungkot din. Siguro andun yung false impression or lungkot or napanghihinaan ka, na lack of clarity ka when it comes into your work, sa iba sa inyo. Yan. Sa money mo naman, sa money mo, ang nakikita ko sa'yo dito is, may mga bagay ka naman na iniisip na maybe may mga opportunity naman kasi na darating sa'yo, no? Sa nakita ko sa'yo dito, yun nga lang, yung mga opportunity na darating sa'yo, parang hindi ka pa makapag-decide doon. Hindi mo pa siya mapupurso or hindi ka pa makapag-decide doon sa sitwasyon. Sa nakikita ko sa'yo dito, halimbawa, gusto mo nang lumipat ng trabaho pero hindi pwede, 'di ba? O kaya is sa pera is halimbawa, sa pera kasi pwede rin na kung magpapautang kayo o nagpautang kayo o may mangungutang sa inyo, siguro wag na lang muna kayong magganoon kasi magkakaroon ng unpromises situation, hindi kanya mababayaran, 'di ba? O kaya yung mga may utang hindi ka pa niya ngayon mababayaran. 'Yun na nakikita ko sa iyo dito. Sa nakita ko dito, sana walang maging delay pagdating sa kaperahan or trabaho man yan. But still, magkakaroon ng mga blessing na darating sa iyo in a 2 to 3 days, weeks, months man yan, sa nakikita ko sa iba sa inyo. May blessing na parating. Either sa opportunity, idea, or iba dito is sa development or magkakaroon ng renewal. Sa iba is your creativity. Siguro mas magiging busy ka, mas magiging may mga may aasikasuhin ka mga bagay to growth, parang nga sa point na yun. Kasiyahan also is coming, sa nakita ko sa dito. Ngayon kasi naglo-low yung energy pagdating sa trabaho and pera, no? Hindi ko alam why. Pero mag-ingat na lang kayo if ever na gano'n. Sa nakita kasi may lungkot ako nakikita pagdating sa pera. Baka nga delay siya or may mga pwedeng ma-delay, i-delay, pagkakaliban. Ingat na lang kayo basta pag ang naging conversation is money o mga project man yan, gano'n. So iba dito, mag-action kayo. No? Kailangan nyo mag-action talaga para mabago nyo yung destiny nyo. Arigato namaste, God bless.